Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jeffrey J. Catadman at nandito po kami ngayon para po magbahagi lang po ng salita ng Diyos. At sasaglit lang po ako, hindi po kami tatagal sa lahat po ng nakakarinig po sa amin. Ginagawa po namin to palagi mga minamahal para po makapagbahagi po ng salita ng Diyos. At alam ko po na ngayong araw po na to ay inaalala po natin yung mga mahal natin sa buhay na yumaon na po at nauna na po sa atin. So ngayon pong umaga na to mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong magbahagi po sa inyo ng mga ilang mga verse na alam ko pong na makakatulong po sa atin at baka maisip po natin yung mga bagay-bagay po na nakasulat sa salita po ng Diyos. So sa lahat po na nakakarinig po sa akin, pakinggan nyo lang po ako at hindi po ako tatagal. Ayon po dito sa Ephesians chapter number 1 verse number 13, the Bible says here, "In whom we also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." Mga kapatid, alam ko po sa bawat isa po sa atin na marami po tayong mga pinagkakatiwalaan sa buhay po natin mga kapatid. At ang katotohanan ng mga po niyan mga kapatid ay napakadali po natin magtiwala sa mga bagay-bagay lalo pat sa mga tao na kakausap po natin. So ngayon po umaga po ito mga kapatid, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos dito mga kapatid, kung ano po yung mga pinagkatiwalaan po natin sa ating buhay at most especially mga kapatid sa ating pong buhay pagkatapos po natin dito sa lupa mo mga kapatid. Ang sabi niya dito mga kapatid, "In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth." Ngayon po mga kapatid, mga minamahal, makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. At ito pong salita ng Diyos, ito mga kapatid, ito po dapat yung ating pagtiwalaan sa ating pong buhay. At ang sinasabi nito mga kapatid, kapag narinig po natin to, ito po yung dapat po makita po natin kung ano ba dapat yung ating pong pinagkakatiwala regarding po sa ating pong kaligtasan po mga kapatid. Na dapat po after po nating maniwala at matiwalaan po itong bagay po na ito, dapat po meron pong mangyayari na magselyo po sa ating buhay po, which is yung banal po na spirito. Ngayon po mga kapatid, ano po ba yung mga pinagkakatiwalaan po natin pagdating po sa ating pong kaligtasan? Kasi ang sabi po ng Bible po mga kapatid, sa Ephesians, sa 1 Corinthians chapter number 15, verse number 1, na si Apostle Pablo po mga kapatid, nag-declare po siya ng gospel, at ito po yung dapat nating maintindihan po mga kapatid, na meron pong nagbayad ng kasalanan ng tao po mga kapatid. Kasi alam ko po na ang tao, tayo pong lahat, ako, bawat isa po sa atin, ay nakagawa ng kasalanan o makasalanan po tayong lahat. So kapag tayo po ay makasalanan, meron po talagang tayong patutunguhan po mga minamahal. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa mga tao, sabi niya, na nag-declare siya ng gospel mga kapatid, mga minamahal, at ang sinabi niya po dito na dito po sila naligtas, ito po yung kanilang tinanggap, at ito po yung kanilang tinatayuan. No, kung saan po mga kapatid, at dito rin po, kung ito po ay na-remain ba sa ating memory po mga kapatid, na ang Panginoong Jesus namatay para po sa ating kasalanan. Siya po ay nilibing at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw po mga minamahal. So dapat po nating alalahanin mga minamahal na yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, ito po yung tanging daan kung saan tayo po dapat ay pagkatapos po dito, tayo po ay namatay po dito sa lupa, ay tayo po ay makakasigurado na tayo po ay ligtas at makakapunta po ng langit. Sapagkat po mga minamahal, ang ginawa po ng Panginoong Hesus, ito po ay sapat na para po sa atin na tayo po ay makapunta po ng langit dahil ang Panginoon po ang gumawa po ng bagay po na yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sinabi po sa Titus chapter number 3 verse number 5, "Not by works of our righteousness which we have done," na ginawa natin, "but by the mercies of God," na ginawa po sa atin po mga kapatid. Kaya importante po sa atin na mapakinggan po natin yung bagay po na to, na tayo po ay kinailangan nating maniwala sapagkat tayo po ay makasalanan, tayo po ay hindi po short po tayo sa glory ng Panginoon. At alam ko po mga minamahal mga kapatid na kailangan po natin ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas po mga kapatid, minsan na po siyang ditong bumaba sa lupa, namatay, nilibing at muling nabuhay para po sa ating kasalanan. Yung kanya pong ginawa po doon sa cross ng Kalbaryo, ito po yung magbibigay po sa atin ng kasiguraduhan. Ito po yung magbibigay po sa atin ng kapatawaran sa ating kasalanan
para tayo po ay maligtas at maibalik sa Panginoon. Kaya po nga sinabi niya mga kapatid, in whom we also trusted, kung atong po yung pinagkakatiwalaan natin, pagkatapos po nating marinig ang salita ng Diyos, ang gospel ng atin pong kaligtasan, kung saan pagkatapos po nating maniwala, dapat po mayroon po nag-sealed ng Holy Spirit of Promise sa atin po mga kapatid. At kapag pinaniwalaan po natin yung bagay po na yan po yung magbibigay po sa atin ng inheritance po mga minamahal mga kapatid, na kung saan po ay makakasigurado po tayo sa ating pong buhay at makakapunta po tayo sa Kanya, sapagkat ang sinabi niya po sa Ephesians chapter number 2 verse number 5 na habang tayo po ay patay sa ating kasalanan, siya namang binuhay tayo at sa pamamagitan po ni Kristo, sa biyaya tayo po ay naligtas. At tayo po ay i-raise ulit mga minamahal, parating po ng panahon at tayo po ay papaupuin sa Kanya sa langit po mga kapatid sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. At gusto po itong ipakita ng Panginoon sa atin dahil po sa mga bagay, sa Kanya pong kabaitan, sa Kanya pong mercy, at sa Kanya pong kindness through Jesus Christ our Lord. Kaya ang sinabi niya po mga kapatid, mga minamahal, na sa biyaya ng Diyos na tayo po ay naligtas, at hindi po sa ating sarili, kundi sa regalo ito ng Panginoon, hindi po sa ating gawa, kasi tayo po ay magyayabang. So mga minamahal, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan nyo at malaman nyo po at marinig na ang kaligtasan po ng ating kaluluwa ay makakamit lang po natin sa pamamagitan po ng pagtiwala sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan po siya po ay namatay para po sa ating kasalanan, siya po ay nilibing at muling nabuhay po mga minamahal. So ito mga kapatid, mga minamahal, gusto ko po maintindihan natin sapagkat ang ating pong gawa ay lagi po yan kapos sa biyaya ng Diyos, sa glory ng Panginoon. Kaya po sinabi niya po sa Romans chapter number 3 verse number 10, nang sabi niya po dyan, as it is written, na isusulat na wala pong righteous, wala po ni isa po mga minamahal. Wala din pong isang umiintindi at wala din pong nagsisik after God. They are all gone out of the way. Nagiging wala po silang makabuluhan, at hindi po ito mga kapatid, wala pong gumagawa ng kabutihan, wala ni isa. So ito po yung sitwasyon ng bawat isa po sa atin. At kailangan po nating maintindihan po mga minamahal na kaya ang pagpangamatay ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay ginawa ng Diyos para po sa atin, para tayo po ay maligtas, mabayaran po yung ating kasalanan na hindi po natin kailangan pagtrabawan at ano-ano man po mga minamahal. So mga minamahal, ito po yung isang bagay na gusto ko pong maintindihan po natin, na si Jesus namatay para po sa ating kasalanan, kasi wala po tayong kakayanan, na bayaran po yung ating kasalanan habang nandito po tayo sa lupa. Siya po ay nilibing at muling nabuhay para po sa ating pagkalinis. Sabi po ng Romans chapter number 4 verse number 25, nang sabi niyan, He was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So mga minamahal, gusto ko pong maintindihan po natin na ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para tayo po ay maligtas. Ang kinakailangan lang po nating mga minamahal is paniwalaan po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo na sapat na, enough na, sufficient na para tayo po ay maligtas at tayo po ay hindi po tayo sa kapahamakan. Kaya kung mapapansin po natin dito, kung babasahin po natin yung Romans chapter number 5 verse number 7 po mga minamahal. Ang sabi niya po dito, mga minamahal, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So meron pong wrath ang Panginoon na darating po mga minamahal. At ang sabi niya, for if we, when we are enemies, we were reconciled, binalik po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. At dyan mga kapatid, na reconcile tayo at tayo po ay maliligtas sa pamamagitan po ng Kanyang
buhay. So pagpalain po yung Panginoon pagpalain po tayo ng Panginoon sa ginawa po ng Panginoon sa bagay po na yan. At dyan po mga kapatid, ang gusto ko po, yan lang po yung gusto ko pong i-share sa inyo. At hayaan nyo po akong mag-pray. At ipag-pray ko po kayo mga kapatid na ang Holy Spirit po ang mag-convict po sa ating mga puso na ngayong sa napakinggan po natin ay maintindihan po natin mga minamahal. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa inyo pong binigay na sa Panginoong Jesus na mamatay para sa aming pong kasalanan, nilibing at muli na buhay. Dalangin ko po o Diyos na ang banal na Espiritu ang siya pong mag-convict, ang siya pong magpatuloy na magbigay po sa amin ng tamang daan patungo sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ikaw po ang kumilos sa buhay ng puso ng bawat isang nakapakinig ng inyong pong salita ngayong umaga pong ito. Binabalik po namin ng lahat ng kapurihan, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat po sa lahat at ako po muli ang si Pastor Jethro J. Catadman. Nandyan po kami sa Tagumpay Baptist Church and God bless you all and salamat po sa inyong pakikinig.